Hindi ko talaga alam kung ano ba talaga kami ni Afam. Dear Madam Native Filipina, gusto ko lang pong ma-share ang aking kwentong Afam. Nandito pala ako ngayon sa abroad. Actually, Madam, hindi talaga ako mahilig makipag-chat. Tamang scroll-scroll lang at pabasa-basa. Pero member ako ng mga dating sites. Kasi napakadaming dating sites dito sa bansa kung saan ako ngayon. And then fast forward, may nakilala akong isang Italiano. 67 years old na siya. Nagkikita at lumalabas na kami dati sa tuwing nagbabakasyon siya dito. Kasi may mga anak po siya dito, Madam, 2. At may anak din siya sa UK. By the way, kilala na po ako ng mga anak niya dito. Fast forward, nagkasakit siya at naoperahan last year sa UK taong 2023. At pagkatapos noon ay hindi na siya nag-chat. So by the way, Madam, divorce na pala siya. Fast forward, nitong July 2024, bigla siyang nagparamdam ulit. Sa totoo lang, dati pa niyang binalak na maglakad ng tourist visa para sa akin papuntang Italy. Pero naging mahirap sa sitwasyon ko kaya hindi natuloy. So ngayon ay nagbabalak na naman siya. Kaya lang ang ipinagtataka ko, Madam, walang opisyal na kami. Ang sinasabi niya lang ay masaya siya na kasama ako. Komportable daw siya. At gusto niya din daw na may makakasama sa buhay. Nalulungkot na daw kasi siya. Ang tawag niya lang sa akin, Madam, ay isang mabuting kaibigan. Yun lang, pero mabait naman siya. Hindi ko alam kung ano ba talaga kami. Bihira lang siyang mag-chat. Pero nagvi-video call naman kami. Nagugulo lang talaga niya ang isipan ko, Madam. Kasi nga, good friends nga lang daw kami. Madam, I want security in life. Magmo-move on na ba ako? At maghanap ng next Afam? Or maghihintay ako at aasa sa kanya? Hello, Madam Letter Sender. Thank you for sharing your story. Bago ka mag-move on sa next Afam, iklaruhin mo muna ang lahat sa kanya. Be honest sa iyong feelings na naguguluhan ka na dahil good friends ka lang kamo para sa kanya. Pero base sa mga pinagsasasabi niya, no, na malungkot siyang mag-isa at gusto niyang may makakasama, klarong-klaro na ang hinahanap niya ay asawa. Diretsohin mo na, Madam, na bakit pa ako pupunta dyan, wala naman tayong relasyon. Ayaw ko ding maging friends with benefits lang ang maging setup nating dalawa. And also, ayaw kong makisama sa'yo kung walang tayo. Kasi sa huli, masasayang lang ang oras ko, plus masasaktan pa ako dahil umasa lang pala ako na merong pag-asang maging tayo. Dapat ganun, Madam. Huwag kang magpaligoy-ligoy, diretsahin mo na. Kasi kung hindi mo gagawin yan, mananatiling tanong na walang kasagutan, yung question mark sa iyong isipan. Hindi naman kami ang makakapagsabi dito kung ano ba talaga ang gusto ng Afam mo, kundi siya lang mismo. Pag nasagot ka na niya at klaro na ang lahat na walang patutunguhan, then yes, wala ka nang magagawa kundi ituloy ang pag-move on at mag-welcome ulit ng bagong Afam sa buhay mo. Pero kung sakali naman na nagkasundo na kayo na mag-level up na ang inyong relationship, and then be ready sa sitwasyong papasukin mo. I'm sure, Madam, aware ka na sa maaaring mangyari sa'yo na magiging caregiver ka niya sooner or later. Kasi nga, 67 years old na siya at inoperahan pa siya last year. Hindi mo naman sinabi kung anong sakit yon or ano bang nangyari sa kanya, bakit siya naoperahan. Pero basta, Madam, kung ano man yung sinasabi ng puso't isipan, i-follow mo na lang. Good luck sa'yo, Madam.